Ngayong umaga, bumisita po ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin mismo ang mga tanong ng ating mga kapuso tungkol po sa kanilang pagbubuntis. Kaya naman, good morning na tayo kay Doc Q. Good morning, Doc! Ano ba ang ikinonsulta ng ating mga kapuso dyan? Ngayon, Kumaring Connie, meron na naman tayong isang kasama dito at siya ay si Mami Sensen. Mami, pwede bang magpakilala muna kayo? Hi, ako po si Sensen Achas, 31 years old. Pangatlong pagbubuntis ko na po ito at ako po ay 5 months. At bakit po kayo nandito, Mami Sensen? Doc, gusto ko po sana itanong, mahilig po kasi ako sa matamis. Yun po kasi yung cravings ko mula po nung nagbubuntis ako. May epekto po kaya ito sa pagbubuntis? Ilang buwan na po kayong buntis ngayon? 5 months. 5 months, si Mami Sensen, 5 months. Meron siyang cravings sa mga matatamis, no? Actually, ang cravings o yung pagkain na talagang gusto natin kainin, no, sa araw-araw, eh normal ho yan sa pagbubuntis. Pero kasi ang problema kasi kay Mami Sensen, matatamis yung kanyang gustong kainin. Sa family history niyo, Mami Sensen, meron kayong history ng diabetes, no? Nagsabi niyo sa akin kanina, si mami ninyo ay may diabetes. So, mukhang hindi po advisable na araw-araw may nakakain kayong sweets o mas marami kang kinakain sweets sa during the course of your pregnancy, no? So, kailangan sigurong medyo ibawasan natin yung sugar intake ninyo at yung mga matatamis, kahit anong mga pagkain nyo, basta mga tatamis, ano lang, in moderation lang, no? At kailangan kasi i-check din yung blood sugar ninyo. Na-check ba ang blood sugar ninyo? Normal naman daw? Okay. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi ka na makakaroon ng tinatawag natin gestational diabetes mellitus. Na yung bang tumataas ang blood sugar ng isang babae pag siya ay buntis lamang. At ito ay pwedeng mangyari sa iyo dahil nga may family history kayo ng diabetes. So medyo alalay lang muna. No? Ang bibida ngayong umaga ang ating mga ina, kaya't nasa kanila ang corona. Hindi na kailangang magtiis para masigurong ligtas ang pagbubuntis. Malaking bagay po kasi nalalaman po namin kung ano yung mga dapat naming gawin, kung ano yung bawal, or kung ano yung mas nakakabuti sa amin. Malaking tulong po kasi dahil sa kalusugan namin din. Pang 5-week baby ko na rin kaya kailangan kong lagi check up. Hindi po tapos ang Mother's Day dito sa Pinoy MD dahil ngayon pong umaga, bibisitahin ng mga doktor at nurse ng bayan ang isang barangay sa Quezon City para magbigay ng libreng prenatal consultation sa ating mga kapusong buntis. Dito sa Pinoy MD, kayo at ang inyong kalusugan ay number 1. Hatid namin ang impormasyon at serbisyong pangkalusugan. 120/70 naman yung BB mo, so okay ka ba? Dapat ingatan ang inyong pagbubuntis, ha? Good morning mga kapuso! I'm Nurse Abby, your nurse on duty for Pinoy MD. Kasama ang mga doktor ng bayan, nandito tayo ngayon sa Batasan Hills, Quezon City para sa Pinoy MD Health Watch. At ang mission natin ngayong araw ay siguraduhin healthy at malayo sa sakit ang ating mga kapusong buntis. Dahil ang konsultasyong pangbuntis, dapat walang mintis. Sino sa atin dito ang nagpapa-prenatal check-up? Kasama ang mga obstetrician gynecologist na sina Doc Raul Killamor at Doc Maria Carla Esquivas Chua, dinayo ng Pinoy MD ang Batasan Hills, Quezon City para sa isa na namang Doc Tours kung saan binibisita ng mga doktor ng bayan ng ilang barangay. Hindi naman po lahat ng buntis ay nakakapagpa-check up. Kaya po mahalaga po na magkaroon ng ganitong mga opportunity na makapunta kaming mga buntis. Serbisyong buntis muna tayo para masiguro ang optimal birth outcome. Kailangan siguraduhing malusog si mami at si baby. Pagka mataas ang BP parate, nahihirapan ang baby sa loob. Hindi siya lumalaki ng tama. Okay? So, yun ang mga babantayan natin sa'yo. Malapit ka na mag 9 months. Every 2 weeks ng check-up. Ang importante kasi nakakakain ka ng gulay. Kayong gatas mo tuloy. Una munang itinuro ni Doc Q ang kahalagahan ng prenatal check-up. Prenatal check-up, and-emphasize din natin yung importance ng nutrition. Hindi kailangan maging mayaman
para kumain ng tamang nutrisyon, para makakuha ng tamang sustansya. Kung 7 weeks pa lang po yung pagbubuntis niya, safe po bang uminom ng folic acid? Yan ang pinakatamang oras na pag-start ng folic acid. Kaya mag-ano ka na ng folic acid, humingi ka sa Barangay Health Center ng folic acid. Nakaka-apekto po ba sa buntis yung pagkatapilok o pagkadapa? Yung mga sinasabi ng mga noong araw na pag natapilok daw, nagkakaroon ng bingot, hindi po yun totoo. So, wala pong katotohanan yun. Yung mga bingot, nasa sinapupunan pa lang siya. So, hindi yun dahil sa natapilok or nadapa ka. Nasa genes yun. Sisimulan ang prenatal check-up sa unang 6 hanggang 12 linggo ng pagbubuntis. Iniiwasan kasi rito ang ilang komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya naman, bilin ni Doc, dapat bantayan ang mga danger signs ng pagbubuntis. So, pag buntis kayo, dapat hindi muna tumutulo ang panubigan ninyo. Dapat nag-check kayo ng blood pressure. Dapat tama ang increase ng timbang ninyo. Para masigurong nababantayan ito, sinimulan na rin ng nurse ng bayan na si Nurse Abby na i-check ang kanilang BP. Medyo mababa ang BP natin ngayon. Sabi po kasi po. Opo, 90-60 ka, ha? 3rd pregnancy. Tapos pang ilang weeks nyo na po ngayong... Magsi 6 months pa lang. Dapat ay sinusuri rin daw ang development sa binti, mukha at tiyan. Tignan nyo ang pagtubo ng pagmamanas. Dapat hindi mabilis ang pag-develop ng pagmamanas or yung pamamaga ng legs ninyo, especially kung pati mukha ninyo. Tapos yung mga maaga pa lang, nagko-contract or tumitigas na yung tiyan ninyo, buong tiyan masakit, umaabot na sa balakang hanggang likod. Baka nagpi-preterm labor kayo, kaya dapat may check-up po kayo. Gaya ng 19 anyos na si Abby, sakit ng likod ang madalas iniinda. Yung pagbubuntis ko po ngayon, maselan po na mabilis po mangalay. Masakit po sa balakang. Tsaka mabilis po mangalay pag naglalakad. Maliit man daw tingnan ang tiyan niya sa 5 buwan, dumadalas pang sumakit ang balakang niya. Nagigising po paminsan-minsan kasi nangangalay po sa pagtulog, tapos pawisin po, ganun. Nagtataka lang po kasi maliit po yung tiyan, ganun. 2 beses pa lang nagpakonsulta si Abby sa doktor, kaya't sinulit na niya ang pagkakataong ito. So ito palang binigay sa'yo, folic acid pa lang. Wala na silang dinagdag. Dahil 5 buwan ng buntis si Abby, minabuti na rin ni Doc na i-physical examination siya. May gumagalaw na sa tiyan mo, wala pa? Meron na? Kailan mo na-start na nararamdaman? Sinuri din ni Doc ang tiyan at pamamanas sa binti ni Abby. Ano kaya ang napansin ni Doc? Abangan mamaya! Balik po muna tayo sa barangay. Nako, Doc Q, siguradong maraming tanong ang ating pregnant mommies out there. Kaya eto na, sagutin mo na yan. Nako, ito naman, Kumaring Connie, meron na naman ako isang kasama dito at gusto ko siyang pakilala sa iyo, si Mami Josephine. Mami Josephine. Hello po, ako po si Josephine Balmaceda, 27 years old po, 4 months pregnant. Doc, based po kasi sa ultrasound ko last month, ako po ay placenta previa partialis. Ano po ba yung mga possible na dahilan? Bakit po nagkakaroon ng ganitong case ng isang buntis? Nung in-ultrasound ka noon, ilang months ka or ilang weeks? 13 weeks. 13 weeks, Yes, no? Kasi, ang finding kasi ng placenta previa, partialis man yan or totalis, ibig sabihin ng partialis, yung kalahati lang yung or part na ng placenta ang nakatakip doon sa kwelyo ng matres. Pag totalis yun, buo yan, nakatakip yan. Normal ultrasound finding yan sa first trimester of pregnancy. Kayo po, nung ginawa yan, 13 weeks kayo, so lampas na kayo ng first trimester, no? Papasok na kayo sa second trimester, okay pa rin yun kasi tinitingnan natin yung
paggalaw o pag-migrate ng placenta, pag-akyat ng placenta doon sa loob ng mattress, habang lumalaki yung tiyan ni mami, habang lumalaki si baby, lumalaki din yung mattress, may tendency kasi ang placenta na umakyat din. No? So, okay lang yan. Basta wala kayong spotting, walang heavy bleeding, maganda pa rin yon. Pero, kagawan kayo ng serial ultrasound. Ibig sabihin noon, during the second trimester, na ito ngayon ng pagbubuntis ninyo, gagawin ng isang scan dyan, and then pagdating ninyo sa mga 28 to 32 weeks, lalo na sa 32 weeks, titingnan uli yan, kung placenta previa pa rin yan at 32 weeks, malamang talagang placenta previa na yan, hindi ka pwedeng mga normal. Pero at 32 weeks and beyond, pag in-ultrasound yan at hindi na nakita yung placenta previa doon, pwede ka na mga normal. Pang ilang pregnancy nyo po ito? Second pregnancy. So, pwede kayo mag-normal delivery kung ang placenta ninyo ay umakyat na. Okay pa, thank you po. Okay. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.